Yo, putang Ano ina first mo. topic? Ano first topic? Welcome sa number 1 male podcast. Lang hawak ko. Welcome sa number 1 male podcast. Wala akong hawak. Kinabig ko muna sa damit ko. Pero dahil sobrang lupit namin, nakabili namin ng aming kauna-unahang pundar na gears. Oh, yun. Kabili ka ng mic sa susunod na episode para sa amin may ganyan. Yes. Angas niya to, nakapantalon, di ba? Ay, tangina naman. For the first Ato, time. mag-ano ka naman, mag-effort ka naman. Kita ka ba dyan, bro? Kita ka Oh. sure ka. May nagsabi ba nun? Tangina Ano to, sabi? mag-effort ka naman. Nakachinelas, parang ano sa labas, parang rugby. Gago, legit ka. Parang rugby boy daw na ewan. Tangina mo, palamputa. Pinormahan tuloy kayo. Nasasakyan naman ako. Hindi. Nagsimba ako. Ayun. Di, wala pa rin akong balak forman ng mga to. Tsaka kayo, yung nag-comment dyan. Tangina, wag ka manood. Naano siya sa tuhod ko ata, pre. Pinapagalitan yung audience natin eh. Tangina, ako pinapagalitan nila. Baliktad, pre. Show natin to eh. Nagde-defend lang siya. Nabadrip ata siya doon sa tuhod ko eh. Tapos nakikita ko ba yung betlog ko dyan? Ang kukulit nyo kasi. Parang kada umpisa na lang ng episode to, inaaway ka nila lagi. Ang kukulit ninyo eh. O pare, kumusta? Para tayong ginago nun, pre. Ang liit nito. Tapos sinunod yung timplang gusto ko. Tumamis Di ang tamis. Puta. Ang labo eh, no? Palit niya si Moose. Gawin nyo ganito. Magpetisyon kayo. Si Moose, si Josh A. Wolf, tsaka si Suplado Moto, kumbinsin nyo mag-podcast sila, tapos doon kayo manood. Tangina, Ay, oo, no? Tatlo sila, no? Tatlo sila! Pinipilit nyo ipasok dito, tapos gusto nyo may matanggal dito. Gagawang puta. Josh A. Wolf, Suplado Moto, tsaka si Moose. Tangina, kumbinsin nyo sila, gawa sila podcast. Kasi kami, idea namin to eh. Podcast namin to. Kami masusunod sa mga kung sinong nandito. Parang PBB ba tayo? May eviction? Kung may side eh. Kami to eh. Tapos gusto nyo, may mapalitan, may idagdag. Walang ipapalitan, pare. Grabe naman kayo, mga ulupong din kayo. They guesting soon, no? Soon, Oo, mag-guest. Plano na namin yun dati pa, no? Mag-guest soon. Pero gusto namin ma-establish muna itong Anti-Support Social Club ng kami lang. Kumbaga, kilala yung Anti-Social Club hindi dahil nag-guest kami, kundi dahil sa opinion namin. So, yun ang gusto namin ma-establish muna. Or kahit hindi opinion kasi cancelable yung mga opinion natin eh. Basta papanoorin mo to kasi tatlo kaming andito. Parang ano dati, The Buzz. Di ba? Pag sinabi mo The Buzz, yun na nasa isip mo. Si Boy Abunda. Ganon. Pag sinabi mong Anti-Support Social Club, tatlo tayo. Yun. Yun ang... Tangina. Maganda yung sinabi Diba? niya. Tangina, The Buzz. May kalbo doon na bading. Ganon, di ba? Sino yung kalbo na bading? Boy Abunda. Diba? The Buzz. Siya yun. KMJS. Pag sinabi mong KMJS. Diba? Jessica So. Gago. Ganon yung gusto namin mangyari. Pag sinabi mo, ASSC, o kaya yung, alam mo yung anti-support, sila Johnson po, tsaka si Ato yun. Ganon. Putang ina nyo rin eh. Yun yung gusto namin ma-establish mo. So, chill lang kayo dyan. No? Enjoy natin to. Enjoy natin ito. Gagon saya, lumalaki na yung pamilya ng anti-support, pre. 8K na tayo, pre. Hindi na kasya dito yun sa buong bahay nyo, pre. 10K na nga minsan eh. Hindi yung subscribers ba? Ay, subscriber. 8K subscribers. Ang dami nun! Pwede na nga tayong sumakop ng isang Pwede na magkayawan eh. Tama na kaya. Tol, pwede na tayo makipagsuntukan sa mga bading. 8K na sundalo natin Ayun, no? versus buong bading sa Pilipinas. Kaya na yun. Kaya yun, pre. Tangina yung 8K na yun, manly yun. Yung 300 nga, nanlaban sila eh, no? Panadyo ba yun? 300 Ah, lang sila, nanlaban sila, di ba? Muntik pa. Ay, gaga, di ba bading yun? Yung alin? Yung kalaban niya dun? Oo, si Xerxes. Di ba? Parang yan. Nagpo-promote sila ng ganun. 300 lang, nanlaban, muntik pang ano. So tayo 8K versus 2 Dami. million na Kaya bading. na nun, Brad. Kaya yun, Dami, papalag yung boss. 8K na yun, pre. Tingin ko, sapakan talaga yun. May uunahin ako influencer na. Sino? May, Clue. Wag na. Basta babakla din yun. Yun, maraming salamat sa mga... di ba tayo nakapag-intro, Gagi? Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Social Club, mga pare. Anti-support social. Ayaw na bilisan. Joshon Point, mga pare, sa lahat ng social media ko, TikTok, Facebook, YouTube. Subscribe kayo dyan. So isa daw, general ng mga Soy Army. Ang puso ko, nasa mga magsasaka. Tsaka dinis niya, si Glock 9 tsaka si Jiong.
Gago! Ano? Baka walang Glock 9 doon, pre. Ganun yung comment eh. Binasa ko lang yung comment. Comment nila yun. Si Soy, yung dinis niya si Glock 9 tsaka si Gio. At si Gio, hindi rin dis yun. Call out lang. pare. All out. Magkaiba yun. Explain mo pinagkaiba Tropa call yan, out. tropa yan. Call out, syempre nami-miss na natin si Gio mag-rap eh. Rap ka, Gio. Hinanap mo naman siya eh, di ba? Hinanap mo siya. Asa na si Gio? Hinanap mo siya. Ngayon maglalabas siya, di ba? Hindi, okay din. Panalo tayo Wala, lahat. tingin ko scripted yung pre. Magtropa yan, tapos gagawa lang sila ng ina niyang dalawa. Ikaw naman, ini-spill mo kagad yung plano eh. Tangin to mga content creator na to talaga eh. Wala nang, ano ba, di ko na alam anong totoo sa inyo. May Sa plot totoo twist. lang. Parang ayoko nang manood sa yung mga content creator kayo. May nagtatanong ng pangalan. Ato, class S. Supremo ng mga liti mong class S na pangit. Nakita mo na ako. Napatrip na kayo dyan, nakalimutan Hindi, nyo. bahala ka na dyan kung anong interpretasyon mo sa akin, kung anong gusto mong isipin sa akin. Basta wala kang magagawa, lalabas at lalabas yung mukha ko dyan. Sa Facebook mo, Kalat na pre, sa kalat TikTok na. mo, sa Instagram mo, sa YouTube mo, lalabas at lalabas. Wala kang magagawa. Gago to, nag-trending yung Anolay mo. Gago, Anolay. Gago, nag-million. Ano pala yun? Million. Ano ba yun? Hindi siya Anolay eh. I'm gonna ride. Ang Tana, grabing slang naman yung pre, no? Kasi Agong Ride. Parang ganun. I'm gonna ride. Binasa ko yung lyrics eh. Anolay. Lawas yun sa si Wadag. Sabi siya, tangina mo kasi anong Anolay? Di Anolay yun. I'm gonna ride. I'm gonna ride. I'm gonna ride. I'm gonna ride. Uy, kumukulot-kulot, pre. Tapos akala ko, pre, ang kumanta nun, Black. Hindi pala. Para siyang ano. Parang Latino. Oo. Anolay yun eh. Gago, nag-trending, boy. Anolay. Taon-tawa sila. May isa pa yung kinakanta sa video ke. Ano yun? Mamugon. Ano yun? I guess you're really the mamugon. I gotta reborn. Say my name. Lips of an Angel. Mamugon. Mamug. Mamugon. Yung mga lyrics, Linggo ngayon eh. Ang shoot namin to Thursday talaga dapat. Kaso nag-cancel ako. Last minute ako nag-cancel. Madaling araw. Kasi pauwi pa lang ako nun. Galing ka saan? Hindi, kinita ko yung boss natin na sa merch kasi parang pinapalo up ko ng pinapalo. Pinunta ko personal. Napasarap yung kwentuhan. Inabot namin ng umaga. Pine-pressure mo pala eh. Hindi naman. Hindi na kasi sa amin. Kasi busy na kami. So, may boss na nagmamanage nun. Nung magiging merch ng anti-support, abangan nyo. Abangan yun, bro. Ngayong month lang meron na t-shirt, hoodie, ngayong Ayun month na, lang. lalabas na raw. Oh. Abangan nyo na yung brad, ano nyo na, add to cart nyo na, pre. Perfect siya sa mga may motor. Pamunas. Maulan ngayon eh. Pamunas. Napaka-big time mo naman. Anti-support social club na merch yung Pamunas. Speaking of merch, nagkakagulo ngayon dahil yung sa Korte Suprema ngayon sa decision. Napanood nyo ba yan? Oo, pre. Panood ko yun. Ang napanood ko lang yung utang eh. Puta, pag gising ko may utang ako. Utang na pag dinivide daw yung utang ng Pilipinas, parang each Pinoy, 134K ang utang. Each Pinoy. Utang inang yan. Tama. Puta na pag gising ko may utang ako. Ang dami kong utang na personal eh. Nagkakapi ka pa lang, no? Utang ina. Bro, yung pagbiyak na yun, kasama pati baby doon, pre. Oo nga eh. Yung pitos pa lang kasama na yun. Utang inang Ay, hindi pala pitos. Yung kasisilang pa lang. May birth certificate na. Oo. May sinabi ba kung bakit saan nang inallocate yung Trillion mga pinag-utangan na yun? Trillion, no? Trillion ang utang ng Pilipinas. 17 trillion. Utang ina, ang dami nun. 17.4 trillion natin. Utang ina, ilang iPhone yun, no? Grabe yun. Oo. Utang ina, ang daming million nun, pre. Tapos yun na naman, makikita mo na naman yung pera, pero wala na namang, hindi na naman naka-indicate kung saan naka-allocate yung mga pera na yun. Di ba? Kaya parang, bilang Pilipino na nagbabayad ng tax, na nahihirapan, mapapakamot ka na naman. Saan na napunta Wala ka yun? ngayon, hindi na nga basta hindi na basta nagbabayad ka ng tax, may utang ka. Oo. Saan napunta yun? Saan napupunta yun? Di ba? Bilang, kunyari, mga nagko-commute natin dyan, yung mga nagko-commute dyan, ramdam nila yung hirap ng service eh. Yung commuting nila araw-araw eh. Doon mapapatanong yung mga yun, saan napupunta? Tang ina, may utang ako 134. Kaya ang dami nga dyan siguro, mga di pa nakakakita sa personal yung 100K eh. Yeah. Tapos pagtingin mo sa internet, tang ina, may utang ako bilang Pilipino na 134K. Tang ina yan. Sa ano daw? Parang yearly yan, hindi ko sure. Pakicorrect naman dyan sa mga magaling dyan sa mga ganyang politics. Alam ko yearly, parang mga bansa, umuutang sila sa, World Bank ba yan? Umuutang. May mga pinopropose sila na proyekto para sa bansa nila, tapos uutang.
Inisip ko, ano yung mga proyekto? Saan ginamit? Kasi kung dati, yung kumbaga ang mga naging nag-testify yung mga lola natin di ba? Kunyari, mga heart center dyan. Yun si Marcos, di ba? May pinagpuntahan talaga yung budget ng Pilipinas. Ngayon, Marcos din yung nakaupo ngayon Di natin alam ano trip ng Marcos ngayon. Kasi saan niya dinadala yung mga G, di ba? Tangina nga sa atin Tangina nga, pre, nung SONA, may isa doon na nanonood ng sabong ang puta. Ay, oo. Tangina, ibig sabihin sa sobrang walang kwenta ng SONA para sa kanya, nanonood na lang siya ng sabong. Clarify natin hindi nagsasabong, nanonood. Nanonood may siya. na video sa kanya, pinlay niya. No, sa sobrang hindi interesante yung pinagsasabi ng Pangulo, mas pinili niyang i-play yung video para sa kanya. sabong, no? Pero ano ba siya? Senator yun, di ba? Congressman ba? Ewan ko, ano ba yun? Di ko alam. Di ko siya Nakabarong kilala. na malaki Nandun siya sa baba So meaning may position yun. Meron. Nandun siya sa baba. Wala siya dun sa taas. Meron. May position siya. Pero to the point na na-invite ka doon at nandun ka sa loob, the fact na nandun ka, ilang oras lang naman yun, sa isang buong taon, tangina hindi mo mapokusan na manonood ka ng ano. Doon mo rin makikita pare yung kung paano sila mag-pay attention Hindi talaga nagpi-pay attention yung mga yun, yung mga nakaupo na yun. Pucha. Diba? Kasi kung nagpi-pay attention, magsimula sa sa LGU yung pagpi-pay attention nila sa nasasakupan nila. Sa tingin ko, kukunti ang maraming masasatisfy sa ginagawa ng gobyerno kung sa LGU pa lang sa pinaka-umpisa pa lang sa barangay pa lang ginagawa na yung dapat nilang gawin. Sa totoo lang, bro. Yeah. Sa totoo lang kasi nasaan ba yung mga madalas magreklamo yung nandoon sa maliliit sa mga barangay. Totoo diba? yan. Kasi yung mga nasa subdivision, sa mga nasa gated community, hindi na madalas magreklamo yan. Sakto lang. Kasi doon pa lang sa subdivision, like dito sa BFO, sa mga mayayaman tao dito, hindi nila ramdam masyado, di ba? So, doon sa mga barangay, wala Kasi, di ba? Doon pa lang, bro. Doon pa lang, may nabalitaan ako. May nag-imbestigahan, nakalimutan ko Las Piñas ata yun. Las Piñas. Inimbestigahan yung mga SK doon. Nalaman na yung budget ng mga SK, 70% nilalagay nila sa basketball lang. Sa basketball lang? Basketball lang. Yun, nabalita nakalimutan ko, babae, isang official na babae ang nag-imbestiga noon. 70% ng budget ng SK sa basketball. Biruin mo yun. Paano yung ibang sports, di ba? Exactly. Di ba? So, again, doon mo makikita yung malaking impact ng bigger scale nung nagsasabong na yun. Hindi siya nagpipay attention. Katulad na lang ng mga nandyan sa... Hindi kayo nagpipay attention talaga. Kaya tignan mo. Pero, mas inuuna liga kaysa mas maayos na kanal. Totoo yan. No? Mas inuuna yung mga paliga kaysa sa streetlights na maliwanag talaga. Para safe. Diba? Putang ina, may mga nagtayo streetlight pero para sa TikTok shop binili yung ilaw Ang dilim Pero nakikita mo may puti doon. Pero putang ina, wala. Hindi ka makakabasa doon kanya may babasahin. Putang ina, wala Hindi rin, nakakatakot pa rin. Parang puro pangulol na lang. Ayun na yung mga street light, Pero clear ko lang, doon sa nanood ng sabong. Hindi ko siya kilala, pare. Hindi ko rin alam kung anong posisyon niya. Pero siguro sa sobrang hindi interesante yung sinasabi sa SONA, putya, doon siya nawalan ng focus. Hindi kita inuhusgahan sa kung ano yung trabaho mo, ano nagawa mo. Doon lang naman sa senaryo na yun na nahuli ka, na nanonood ka, di ba? Yun lang yung pwede nating i-judge na SONA yun. So, dapat you need to focus dun sa, kasi work natin yan di ba? Oo. And importante yan kasi isa best lang naman sasabihin sa isang taon yan. And doon naman sa nagpicture, tangin pakilamera ka masyado. Gago rin, Tatanggalan mo pa ng trabaho yung tao. Tangin buti hindi na-trace, Gago, pre, pinicturean niya, pre. Tapos in-upload niya, di ba? Tangin yan, pero... Ano ba dapat gawin nun pagka ganun? Pipicture mo, i-upload mo ba? Or sasabihin mo sa kinaukulan? Ano ba pinaka-the best way doon? Para sa akin, Kasi yung, wait lang. Kasi yung pag-upload, parang, ang ano rin niya masyado siyang vulgar na para sa akin, unprofessional din May pagka-cloud chase din. Meron. May pagka-mindset na ikaw, cloud chase. Kung kunyari, ikaw yun nandun sa katayuan, nakita mo may opisyalis ng gobyerno, tapos may nagsiselfone, may pinapanood habang nagsisone ng presidente, ikaw anong gagawin mo? Bibidyo mo, picture mo, hindi? Kung ako, hindi siguro. Lalo na kung hindi naman din magtatagal. Malay mo, sinilip lang naman niya yung video and then babalik siya dun sa SONA. Pwede naman ganun. Minsan nag-scratch din tayo ng phone minsan pag
naboboring tayo eh. Siguro baka naboboring talaga siya sa sinasabi sa Sona. Maybe. Kasi kung kasasabihin niya sa akin, hindi ako naboboring nun, eh di sana hindi mo kinalikot yung phone mo, di ba? Para manood ng sabong. Di ba? Focus ka doon, di ba? Sabihin, boring. Oo. Ako hindi rin. Kasi katulad nga nung ginawa natin, nag-podcast tayo, di ba? Pinag-usapan natin about sa Sona last time. Nag-pay attention ako doon sa video para mayroon tayong pag-usapan, para may ko-contribute tayo. The fact na nag-picture din siya, hawak niya rin yung cellphone niya. Hindi rin siya nag-pay attention. Biruin mo. Good point diba? yan. So, para ka lang nag-virtue signal, ay, tignan mo to. Pero ikaw rin may hawak ka ng cellphone. Nak ng putya ka eh. Di ba? Kasi binabantayan mo yung ibang tao. Binabantayan mo. Oo, yun. Exactly. So, sa akin, hindi ko na business yun. Basta ako, kung nandun ako, may opportunity ako na manood ng ganong Sona live, eh, pagkakataon ko yun para, lalo na content creator tayo na mag-pay attention doon at may pag-usapan, di ba? Di ba? So, yun. Sa nag-picture na yun, isa ka rin. Huwag ka manilis dyan. Pakilamera ka rin. Lamera ka rin. Sa akin, mali nga yan, totoo. Mali na, ayun, naka-cellphone din siya eh. Pero at some point, parang okay din na umingay yon. Pero ako, nakukulangan ako sa naging ingay nun. Bakit? Tingin ko dapat naging mas maingay pa. Kasi para ma-conscious yung mga opisyales. Kasi pasahod natin yung mga hype na yun. Tama. Agree para ako. ma-conscious sila. Agree. Diba? Kaya naantok ka. Basta makita namin na nanlalabang ka sa antok dyan kaysa sa cellphone mo kami. Kasi, puta, sure, hindi maliit sahod ng mga yun. Hindi. Diba? Hindi. Tangan, tas alam mo, knowing na sa'yo galing, may ambaga sa sinasahod nun. Tas si cellphone mo ng ganyan. Tama, agree. Bagay, public servant naman kasi sila talaga. So, di ba, hindi naman dapat boss or what. Ano lang, pantay-pantay lang kasi kawani eh. Public servant nga eh. Pero yung utang, di ko matatanggap yun. Ako din eh. Ang laki, di ba? 170K, di ba? Per each person. Kung sa iba afford, di ba? Tayong medyo kaya naman, di ba? Pero yung paano yung mga sumasahod ng 500 a day? Tangina, isipin nila, di nga ako makabuo ng ganyan eh. Tapos may utang pa ako ng ganyan. Paano ko gagawin yun, di ba? Ang laki na nga nung kinakalta sa tax mo yun, no? Tapos biglang may utang ka pa pala. Ang makulit pa dun, bro, hindi pa baba yung numero ng utang eh. Pataas lang. Every year, no? Every year, pre. Grabe. Hindi pa bawas. Ang laki ng pinapaldo ng mga nandyan sa pwesto eh, no? Kasi unang-una pa lang, pag election, di ba? Papatay, gagastos ng tone-toneladang halaga para manalo. Kaya sure malaki yung pinapaldo nila dyan eh. Kasi obvious na obvious pre. Yung mga ngayon, konting kibot, mga infrastructure, konting kibot, sira eh. Oo nga. Compare mo dun sa mga infrastructure, sa mga proyekto na ginawa na hindi talaga tinipid nung yung original na Marcos, di ba? Yung original. Ano kaya replica? Yung parang Tagalog lang to eh. Walang ginagawang maganda eh. Yung orig na Marcos, yung parang yung tatay niya, putay, yung heart center, nandiyan, nakatindig pa. Tapos nag-OJT kasi ako doon eh. Makikita mong luma na yung building, pero putya, marmol yung hagdan. Kumbaga nakatayo pa, nakatindig pa, nagana pa. Hanggang ngayon. Totoo naman. Imagine, ilang dekada nakalipas. Tapos ngayon, konting kibot. Makita mo, basag yung Tsaka kita mo, no, sa labas pa lang, pre. Sa labas pa lang, kahit di ka pumasok sa loob. Kunyari, yung PICC, tsaka yung sa Luneta, yung pag ganon na building. Alam mong matibay ka agad. Yeah. Ang kapal nung ganon, no? Talagang, pero, kukumpara mo sa mga, tignan mo, doon ka pa lang sa barangay. Punta ka ng barangay, tignan mo yung mga building nila doon. Parang, unting, hangin, puta, parang. Meron yan basta dito lang din sa Luzon. Barangay, parang tinayo siya, di ba? Tapos parang nasakop niya yung kalahati ng kalsada. Tapos nakatindig na. Nakita ng mga tao. Tangina giniba. Wala na. Sayang yung pera ng taong bayan. No? Trending yun. Putang ina giniba. Kasi nakaharang siya sa Kita mo kung gaano kaulol nila lustayin at sayangin yung pera ng taxpayer. No? Tangina, nakakaasar. Pagka ganun, anong kabobohan yun? I mean, di ba dapat may nagde-decide na dyan, na engineer dyan? Oy, hindi pwede yan. Wala nga yung madalas nga dyan kinukupit eh. Baka di na nag-hire ng professional. Talaga, tayo na lang yan. Para yung, tas sa papel, nag-hire talaga. Kickback na nila yun. Parang ganun. Tanginang yan. Napanood ko yung pinag-iba yun na pinatayo. Kasi tangina ba naman nasa public na daanan to. Isipin mo parang ganyan, kalsada namin dyan. Yung kalahati dyan, yung tinayuan yung half eh. Second floor niya, third floor. Grabe, no? So, sumikip yung daanan. Motor na lang yung nakakadaan, hindi na kotse. So, ang pinag-iba.
Tapos di ba, bago pa yan ipatayo, meron yung permit. Sino nagpatupad nun? Di ba Gundong knowing na dadaan pala, tatamaan pala yung public? Katakot-takot na kupitan nga yan sa kada may pinopropose na proyekto. Katakot-takot na kupitan yan. Pero sa papel, documented naman po lahat yan. Oo, documented. Pero yung resulta walang silbi. Tangina, ultimo sa pinakamaliit mag-umpisa tayo sa pinakamaliit at masasabi natin, pinakamababaw. Mga tolda. Upuan. Putang, hindi nga kami makahiram ng gano'n sa barangay. Hindi ka makahiram, tol. Mahirap. Tapos may mga mukha pa nila. Makahiram ka nun, makikita mo, butas-butas, sira-sira. I-assist ka nung masama loob. Di ba, putang ina, doon lang mag-umpisa tayo sa pinakamababa, mga tolda at upuan. Hindi makahiram. Pinapahiram lang yung pre pag may patay madalas. May mabilis. Hindi, yun nga yun. Na-experience namin ganun, may patay yung chewing ko. Manghiram kami ng ganun sa barangay namin. Puta, di kami nakahiram. Kupal naman Tapos yun. makikita mo wala, tapos pag dinuha mo, andun na, ayun nasa loob Ayaw, tinatamad lang ilabas. Sa ibang barangay pa kami nakahiram Tsaka ang dami ko na-experience na maaangas yung mga pare. Legit pre, legit. Kahit nga tanod kayo mga tanod kayo, huwag kayo masyadong maaangas. Legit pre. Tangina ako na-blatter ako dahil dyan pre. Dahil maangas sila. Meron. Na-blatter ako. May mababait. May Oo, mga meron. maaangas din. Akala mo kayo. May tanod nga ako nakikita dati, maangas Wala putang inan to. Ano ba to? Ang angas na itong gagon to, public servant ka, di ba? Dapat pantay-pantay tayo. Alagaan mo kami. Pero tignan mo. Hindi naman ganun kalaki sinasahod namin para ganyan-ganyan ninyo kami. Ba't ka nag-apply? Oo. Tapos porket maliit sahod mo, magsasamaan mo na ugali mo. Hindi ka naman pinilit mag-apply dyan. Ito pa nakakatawa sa mga yan. Sabi mo, maangas sa iyo. Wala ka namang ginawang krimen. Pero dun sa kriminal, takot yung mga yan. Kung ano yung trabaho nila. Or yung siga doon na bully. Hindi nila magalaw. Pero dun sa, yung nagtatanong sa kanila, nanghingi ng tulong sa kanila, dun sila maangas. Saka pre, sa mga munisipyo, ang susungit ng mga, yung mga, doon, kawani sa munisipyo. Kahit, type nyo yan sa Facebook, tignan ninyo, makikita ninyo, ang dami talagang masungit na, na public servants. Yun nga, hindi ko maintindihan. Bakit masungit? Diba? Bakit kayo masungit? Maangas sila pre. Feeling nila, nakakataas sila pag may nagtatanong na tanga. Sa munisipyo ako nagtatrabaho Ilang beses na ako naka-acto ng may nagtatanong na alam kong medyo tanga siya. Alam ko kaya nga siya nagtatanong Medyo siya. Tapos makikiusap naman talaga. Tinatarayan talaga ng public, hindi naman lahat pero marami. May mga mababait, pero putang majority ulul. Maraming masungit sa Nakakapagod yung ginagawa, nakaka-stress, hindi naman ganun kalaki ang sahod. Di hanap ka iba. Nahanap ka ibang work, ganun lang kasimple yan Di ba? Meron akong question sa inyo mga pare. Naniniwala ba kayo na kahit sino pa yung maupo dyan na presidente, pare? Kung sino pa maupo dyan, pero dahil iisang tao lang siya, hindi niya mababago kung ano talaga yung gobyerno dahil nga, siyempre, nag-uumpisa yan or hindi niya rin na-control yung mga nasa umpisa yung mga LGU. Yeah. So kahit sinong umupo presidente dyan, hindi talaga mababago. Wala. Kaululan yan, pre. Wala. Team by team na yan, tol Gagi sa kaya magulo Kasi magmula sa presidente, parang ilang left and right na yan Hindi talaga yung may susundin silang isang game plan. Hindi. Lahat yan, mula doon sa presidente, left, right, biglang dumami yan. Daan-daan libo na yung mga putang inang under niyan. Hindi sila pwedeng sumunod sa isang game plan. May kanya-kanyang kaululan yan, may kanya-kanyang hidden agenda yan. Kaya sure, kahit sinong maupo dyan, fucked up talaga yung sistema. Totoo. At di na magagamot yan. Sa pre, sa disyerto, sa Middle East, walang walang politics doon pre. Ang meron doon, hari. Hari, tas yung magiging anak niya, yun yung tagapagmana, siya yung susunod. Parang talaga, parang fairy tale shit. Hari, yun. Pinasabi ng hari, mga old school, pag sinabi ng hari, sinabi ng hari. Ganun lang. Wala nang, parang lang dun Wala nang SK dun Wala nang mga ganun, barangay. Wala, lang dun, parang hari. Respetado. Tapos, parang congressman, ganun. Yun lang. Hari, tas congressman, parang ganun. Tas mga pulis. Yun na lang. Wala nang, dito ang dami. Ang daming may katungkulan, kaya ang dami ring ulul Daming kurakot. Lahat yan may kaululan, yung mga hype na yan. Ang init ng ulo. Kaya naisip ko rin, bro. Kasi naisip ko rin yun. Kaya ang laging ang attention ng media, ng tao, pag mayroong maling nangyayari sa paligid nila, laging presidente. Diba? Dapat siguro mabago na yung gawain na yun. Kailangan siguro mag-focus tayo
yung attention natin dun sa LGU sa pinaka-umpisa Yeah. talaga no? Sa tingin ko, ganun ang dapat gawin. Basta mo sa barangay, pagtagos mo ng barangay o munisipyo. Kasi parang free sila bro, di ba? Parang free silang gumawa ng kalokohan yung Kasi nga, ang nasa sisi baba. mo nasa taas. Yun nga. Kasi ang pansin, ang attention nandun sa taas. So itong mga to, dahil alam nilang walang attention sa kanila, we're free. Di ba lang? May kilala nga akong barangay captain dati, nangungutang lang kay mama. Ngayon, putang na, tatlong palapag na yung bahay. Tapos may 5 biniling bahay na rin sa kalapit niya. Sipin mo, barangay captain lang. Tagus, Paano niya nagawa yun? Tagus. Oo. Magkano lang sahod ng barangay captain? Baka mas malaki pa kinikita ako ng monthly. Oo, pre. Kung usapang sahod, paano niya nagawa yun? Sipin mo yun. Diba? Free niyang nagagawa yan kasi alam niyang wala naman yung attention sa kanila. Wala. 3 termino na kasi siya 5 house, 3 palapag na bahay, pre. Diba? Oo, ganda. Kompleto lahat ng gamit niya, pre. Nakakita nun, di ba? Kahit sabihin natin 3 termino ka sa masahod ng ganyan, hindi mo makukuha yan ganun basta-basta. Pamilyado ka? Ba't sanong binata ka? Hindi niya makukuha yan basta-basta. Binata at marami side hustle, pwede. Diba? Wala rin siyang business. Kasi kung malalaman yun, makikita namin yun. May Ina mo yung mga bumbilya ng streetlight, TikTok shop mo binibili Gago ka Buy one, take one. Ako tingin ko dapat merong ibalik yung ROTC first. Ibalik yun. Kasi importante may training ang mga bawat Pilipino. Pag wala kasing training, nagkaroon sila ng konting power, aabusuin nila eh. Meron sa Amerika na studies, may ginawa silang may movie yun parang 20 estudyante na nagpanggap na pulis. Tapos may 20 panggap na preso, 25. Binigyan nila ng power yung parehas na estudyante. Yung isa power bilang preso lang, yung isa power bilang pulis. Wala pang 3 days, 2 days, naging abusado yung mga pulis pare. Kasi binayagan nila pwede nyo artihan na parang kayong pulis dyan. Paluin nyo kung kailangan nyo disiplinahin. Yung preso, disiplinahin nyo. Ginawa nila lahat. At lahat ng pulis na yung umabuso. So, ano bang ibig niya sabihin doon? Pare, pag walang tamang training, walang tamang suffer, walang tamang hirap yung isang lalaki o isang babae, binigyan mo ng power bigla, mga abuso talaga. So, ganun din nun sa politika. Konektado rin yun doon. So, kung walang proper knowledge, walang proper aral, di ba kasi wala nang ganung requirement ngayon? Pag gusto mo maging barangay captain, gusto mo maging congress, hindi naman kailangan may may degree ka. Putang ina nga, yung requirement sa potato corner, ang taas no? Oo. Pero pag tatakbong konsihal, Senado, wala, ang baba. basta gusto mo lang. Basta qualified yung pera mo. Putang ina. At hindi ka nuisance. Putang inang bansa to. Bullshit, di ba? Bullshit. So, Bullshit talaga. so based dun sa napanood ko na yung video ko na yun, tapos dapat may degree ang papasok sa Senado. Agree ako. Hindi yung hinomeschool lang. Kasi ngayon dinadaya nila may homeschool sila, may ALS sila, may sila, alam mo yung shortcut na exam lang. Yeah. Putang ina yung mga mayayaman tinuturuan ng sagot na yan bago yung dun Agree. 'Di ba? Yung isang Senado natin doon ay 2, 3. Yung mga artista, ganun ginawa nila pre. Exam lang sila. Pagkatapos ng exam na yon, may degree na ako. Ganun kadali, cheat code. Cheat code no? Wala yung pain, suffering, commitment. Kaya tingnan mo, patulog-tulog sila sa Senado. Diba? Yeah, Pupuyat-puyat yung mga mukha nila doon. Nangangamote sila. So Discipline talaga, no? para sa akin, dapat may discipline. Balik nyo ROTC. Dapat may degree pagpapasok sa politika. Pati sa munisipyo, dapat may degree din para kahit paano hindi mayayabang yung mga dyan, public servant. Kasi madalas yun pre, kamag-anak, kaibigan, pinapasok. Ngayon pre, nagre-require sila dapat at least may NC2 ka. O kaya cum laude ka, ganun.